sindikato. Marami nagalit kay Pangulong Duterte dahil nilabanan niya yung mga oligarko. Nilabanan niya yung mga drug lords. Nilabanan niya yung mga magnanakaw sa gobyerno. At bilang ganti sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte, inuusig siya ngayon, hindi po natin. Inuusig siya hindi dito sa Pilipinas. Inuusig siya doon sa ibang bansa. Hindi po ba makatarungan na kung meron silang problema kay Pangulong Duterte, dapat dito sa Pilipinas, ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ibalik sa Pilipinas ang tunay na Pangulo. Ang Pangulong naglingkod ng tapat. Ang Pangulo na walang ninakaw. Kasalanan mo yan, Tatay Digong, dahil hindi ka magnanakaw. Hindi mo napalamon yung mga buhaya sa gobyerno. Kaya ikaw ngayon ay kanilang pilit na pinakulong sa ibang bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng matinong leader, pero ayaw ng mga magnanakaw. Nagkaroon tayo ng matinong leader, pero ayaw ng mga sindikato. Nagkaroon tayo ng mga matinong leader, pero ayaw ng mga kahaman sa gobyerno. Kaya balik po tayo ngayon. Punong-puno ng nakawan, napakaraming issue ng ating bayan. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ang sakripisyo mo na yan ay hindi namin makakalimutan. Naroon po ako sa Hong Kong na sinabi ni Tatay Digong, may premonition na si Tatay Digong. Ang sabi niya, pag bumalik ako sa Pilipinas, huhulihin ako. Mag-contribution na lang kayo para gumawa tayo para igawa natin siya na rebulto. Akala namin biro lang po. Yung pala totoo na pagbalik niya, ikukulong siya. Ipagtatayo natin ang rebulto, papalitan natin si Andres Bonifacio. Itatabi natin. Itatabi natin kay Andres Bonifacio para dalawa na po silang magtatanggol ng Pilipinas. Mga kababayan, alam namin na ngayon nagaganap sa iba't ibang parte ng Mindanao. Yun pong mga rallying malalaki. Kung saan pa po yung national capital, dito po sa Maynila, maaaring magsimula tayo ng konti. Pero alam ko po, marami tayo ng marami dahil maraming nagmamahal sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ang susunod na tagapagsalita ay walang iba kung hindi ang magiting na taga-Port Bonifacio, ang vlogger na si Parak TV. Palakpakan natin si Parak. Ako nga po pala ang lingkod. Huwag niyo kalimutan. Badong Aratilis po. Maraming salamat. Okay na ba ito? Meron ba? Meron? Meron. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan. Hindi naman po magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan. Hindi naman po bigit sa inyo kung ano nangyari kay Pangulong Duterte. Kung ito po ay nagawa nila sa pinakasikat, sa pinakamamahal na naging Pangulo ng Pilipinas na lumaban sa droga, ito rin po ay magagawa sa atin, sa mga simpleng mamamayang Pilipino na katulad natin. Nandito po kami ngayong gabi, mga kababayan, para manawagan na pauwiin dito sa ating bansa ang ating pinakamamahal na Pangulo. Kung talaga pong siya ay nagkasala sa war on drugs, ako po ay naniniwala na dapat dito po siya sa bansa natin litisin. Mga kababayan,
nakikita nyo na po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ng mundo, ang mga tao patuloy nilang sinisigaw ang pangalan Duterte. Mga kababayan, ano pa po ang hinihintay natin? Kaming mga vloggers, nandito kami. Prayer vigil po. Humihiling po kami, ulitin ko, para pauwi po ang ating Pangulong Duterte. Naalala ko po nung panahon po ni Pangulong Duterte ay talagang ligtas po mga kababayan ko na nakakauwi sa inyong mga pamamahay ang inyong mga anak. Nabawasan na ang droga, hindi man naubos, pero nabawasan po mga kababayan. Kayo ang makakapagpatunay niyan dahil kayo ay mga magulang din na katulad ko. Hindi kayo nangangamba na umuwi ang mga anak nyo ng bahay kung ano nangyayari sa kanila. Hinahanap ko rin bilang mga magulang parang wala na tayong curfew pagka alas 10 ng gabi. Kaya yung mga kabataan natin nagkalat na lang sa lansangan. Muli, ako po ay nagtataka kung bakit hinayaan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ibigay po sa ICC. Sana naman po ay napag-isipan niya pong mabuti mga kababayan. Sinuko naman ni Mr. President ang soberenya ng ating bansa. Tayo po ay nagtatanong dahil tayo po ay sinasabihan ng mga kababayan natin na itong mga Duterte vlogger na ito, mga pro-China ito. Diba? Hindi po kami pro-China mga kababayan. Kami rin po ay katulad yung mga Pilipino na nagmamahal sa bansa natin. Mga Pilipino na gusto makita na umangat ang bansa natin. Marami na pong mga investor lumalabas po sa bansa natin. Marami pong mga problema ang bansa natin. Katulad na lamang ng pinababalik na pondo ng PhilHealth na yan. Ito pong magiging yung issue ng BICAM. Napapagtakpan po ang tunay na problema ng bansa natin. Kaya huwag niyo po yan kakalimutan. Importante din po yan habang tayo po ay nangungulila, umaasa na maibalik po sa bansa natin ang ating pong pinakamamahal na Tatay Digong. Muli mga kababayan, humihiling po kami. Humihiling po kami ng panalangin sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. At sana po ay tingin po tayo na maibalik po ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Parak TV. Isa po akong solid na Duterte supporters. Maraming salamat po. Duterte! 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 At ang susunod po na ating po tagapagsalita ngayon.